Sa bahay na tila naging tahimik ngunit mabigat, may mga pinto na hindi na bumubukas gaya ng dati at may mga pangalan na biglang naging malamig sa bibig ng mga taong dati mong pinagkakatiwalaan. Maaari mong maramdaman na hindi lang simpleng hindi pagkakaunawaan ang nangyari, kundi isang paghihiwalay na dumaan sa loob ng sarili mong tahanan na parang hangin na hindi mo nakita pero naramdaman mo sa balat. Kapag pinapansin mo ang tono ng isang kamag-anak, ang mga katahimikang sumunod sa mga pagtitipon at ang bigat ng mga salitang hindi na sinabi ng direkta, alam mong may sugat na hindi basta-basta. At sa gitna ng sugat na iyon, may tanong na tila paulit-ulit na bumabalik sa iyo, bakit ganoon ang naging takbo? Bakit tila ikaw pa ang naging sentro ng tensyon? Bakit ang sariling dugo ang siyang unang hindi nakaunawa? Ang katotohanan ay may mga sandaling ang pamilya ay nagiging lugar ng pagsubok bago ito maging lugar ng paghilom. At ang pagsubok na iyon ay hindi palaging malinaw habang nasa gitna ka pa nito. May mga bagay na lumalabas sa dilim ng tahanan na hindi mo mapipilitang makita sa liwanag ng isang araw lamang at minsan ang pananahimik mo ang unang patunay na talagang nasaktan ka. Hindi ka masyadong sensitibo, narinig mo ang hindi sinabi at nakita mo ang itinago sa pagitan ng mga tingin. Kaya ngayon, manatili ka rito at hayaang luminaw ang dahilan kung bakit tila ang pinakamalapit na mga tao ang naging pinakamalayo sa puso mo. Hindi ito unang beses na ang piniling tao ay dumaan sa hindi pagkakaunawaan sa sariling bahay. Sapagkat maging si Jose ay kinailangang dumanas ng pagtanggi mula sa mga malapit sa kanya bago niya nakita ang mas malaking layunin ng Diyos. Nang basahin mo sa puso ang mga ganitong kwento, hindi ito para ihambing ang iyong sakit sa iba, kundi para ipaalala sa iyo na ang pag-iisa sa gitna ng pamilya ay hindi nangangahulugang iniwan ka na ng Diyos. Minsan, ang hapag na dati mong kinauupuan ng may kapanatagan ay nagiging lugar ng pag-aalinlangan at ang mga salitang dati mong inaasahan ay napapalitan ng katahimikan. Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento. Na may tinatagong sugat, maaari mong maramdaman ang bigat sa dibdib habang pinapanood mo silang mag-usap na para bang may pader na tumubo sa pagitan ninyo at ang pader na iyon ay hindi gawa sa semento kundi sa hindi na ipaliwanag na takot. Ngunit sa loob ng ganitong pagdaraan, may isang mas malalim na paghawak ang patuloy na umiiral at iyon ang kamay ng Diyos na hindi nawawala kahit hindi mo siya agad nararamdaman. Hindi niya kailangang magmadali upang maging tapat at hindi rin kailangang maingay ang kanyang presensya para maging totoo. Sa mga gabing tahimik ang mesa at mabigat ang isip mo, maaaring pinipili kanyang hubugin sa lugar na hindi mo pinili. At ang paghubog na yon ay madalas dumadaan sa mga taong hindi mo inaasahang sasaktan ka. Kaya huwag mong isipin na dahil sa bahay nagsimula ang sugat, sa bahay na rin matatapos ang kahulugan nito. May mga pamilyang hindi kayang intindihin ang taong unti-unting ginagawang malinaw ng Diyos ang direksyon, dahil ang pagkilos ng langit sa isang buhay ay madalas nakakaistorbo sa mga lumang inaasahan.
Kapag bigla kang naging mas tahimik, mas mapagmatyag, at mas tumatangging sumabay sa mga bagay na alam mong mali, minsan doon nagsisimula ang lamat. Hindi ito dahil naging masama ka, kundi dahil ang liwanag sa iyo ay nagsisimula ng pumukaw sa mga aninong matagal nang nakahiga sa silid. Kung may panahon na ang mga mata nila ay tila mas mabilis mapansin ang iyong pagkukulang kaysa ang iyong pagod, ang sakit niyon ay tunay at hindi dapat pinapaliit. Pero sa loob ng sakit na iyon, may katotohanang hindi madaling tanggapin. Hindi lahat ng pagkontra ay nanggagaling sa kapuotan lamang dahil minsan ang takot ng ibang tao sa pagbabagong dala mo ay nagiging anyo ng pagtutol. Hindi iyon nagpapawalang sala sa kanilang pananakit, ngunit ipinapakita nitong hindi ka lang basta tinutulak palayo. Minsan, inaantig mo ang mga bagay na ayaw nilang harapin. At kung ikaw ang laging pinaparamdam na iba, baka hindi ka talaga mali. Baka ginagamit ka lang ng Diyos upang ilantad ang hindi naaayos. Kaya ang tanong ay hindi lamang bakit sila lumaban sa iyo, kundi ano ang ginagawa ng Diyos sa iyo habang naroon ang paglaban. May mga pagkakataon na ang iyong pananahimik ay inakalang kahinaan, ngunit sa totoo lang iyon ang unang pader na itinayo mo laban sa kapahamakan ng walang saysay na pag-aaway. Kapag nasa kusina ka at naririnig mo ang mga banggit na may halong pait, kapag nasa sala ka at ramdam mo ang hindi maibalik na dating lambing, ang katawan mo mismo ang nagiging talaan ng lahat ng nawala. Ang balikat mo ay bumababa, ang paghinga mo ay umiiksi, at ang puso mo ay nagiging maingat sa bawat sandali na may posibilidad na muling masaktan. Sa ganitong paraan, natututo kang makita ang pagkakaiba ng kapayapaan at ng pag-urong, sapagkat may katahimikang bunga ng pagsuko at may katahimikang bunga ng karunungan. Ang Diyos ay madalas gumagawa sa pangalawa, sa katahimikang hindi sumusuko kundi nagbabantay. Hindi mo kailangang ipaglaban ang bawat salita sa bawat tao para patunayan ang iyong halaga. May mga laban na nawawala lamang ang lakas mo kapag pinilit mong saluhin ang lahat. Kaya kung sa loob ng tahanan ay tila ikaw ang laging nauunawaan ng mali, alalahanin mong hindi ka ipinanganak para ikahon ng maling pagbasa ng iba. May mas malaki kang pinagdaraanan kaysa sa opinyon nila. Nang ang mga salita nila ay naging matulis, hindi ka kaagad sumagot at sa katahimikang iyon ay may luha na hindi nila nakita. May mga sandali na ang pinakamasakit ay hindi ang sigaw, kundi ang pagkukunwaring normal ang lahat habang alam mong hindi na. Sa hapong mabigat ang hangin, sa silid na may amoy ng nilulutong pagkain, pero kulang sa init ng loob, doon mo natutunan na ang paglayo ay maaari palang mangyari kahit magkakasama sa iisang bubong. Hindi iyon simpleng pagod lang dahil ang pagod ay nagpapahinga, ngunit ang pagkaputol ng loob ay patuloy na sumusugat kahit nakaupo ka lang. At sa ganitong mga araw, mahalagang tandaan na ang Diyos ay hindi nalilito sa mga taong hindi ka tinanggap. Siya ang nakakita sa iyo bago ka nila pinagdudahan. Siya ang nakakaalam kung gaano mo pinilit panatilihing buo ang respeto kahit may pumipiga na sa loob mo. Ang uri ng sugat na galing sa pamilya ay kakaiba dahil hinahati nito ang puso sa pagitan ng pagmamahal at pagtatanggol sa sarili. Ngunit doon mismo pumapasok ang paglinis ng Diyos, hindi upang gawing manhid ka, kundi upang hindi ka madurog sa mga kamay ng maling pag-unawa. Kung minsan, ang pagtingin nila sa iyo ay parang tingin sa isang banyaga sa sarili mong mesa at ang pakiramdam na iyon ay may bigat na mahirap ipaliwanag. Kapag ang mga pangungusap ay may nakatagong paghamak at ang mga biro ay may tusok na hindi napapatawa ang iyong loob,
Nauunawaan mo kung bakit may mga gabing hindi ka makatulog ng maayos. Ang isip mo ay bumabalik sa mga eksenang iyon, inuulit ang bawat linya at tinatanong kung saan ka nagkamali o kung may sinabi ka bang hindi dapat. Ngunit hindi lahat ng hiwa ay dahil may mali ka, sapagkat minsan ang ibang tao ay hindi handang makakita ng paglago na hindi nila kontrolado. Ang Diyos ay maaaring gumagamit ng pagtutol upang alisin sa iyo ang pag-aasahang ikaw ay palaging maiintindihan ng lahat. Kapag ang iyong halaga ay nakasandal sa kanilang approval, madali kang babagsak. Kapag ang halaga mo ay nakakabit sa Diyos, mas matibay kang tatayo. At ang pagtayo na iyon ay hindi maingay, hindi mapagmataas, hindi naghahanap ng gantimpala. Ito ay isang tahimik na paninindigan na nagsasabing, "Ako ay hindi lamang naririto para magustuhan, naririto ako para maging tapat." Kaya kung nagsisimula kang makita na ang pagtanggi nila ay may naiwang direksyon sa iyo, huwag kang matakot sa direksyong iyon. May isang bahagi ng puso mo na gustong bumalik sa dati, sa panahong mas simple ang tawanan at mas magaan ang pagtanggap. Ngunit hindi na maibabalik ang dating anyo ng mga bagay at marahil iyon mismo ang dahilan kung bakit kailangan mong matutong umusad ng hindi daladalang pangako ng nakaraan. Sa pagitan ng kusina at kwarto, sa pagitan ng mga ginagawa mong obligasyon at ng katahimikang kinagigiliwan mong pagtaguan, naroon ang isang mahinang tinig na nagsasabing, "Huwag mong sayangin ang sakit." Ang sakit ay maaaring maging guro kung hahayaan mo itong magbukas ng paningin mo sa ugat ng iyong pagtitiis. Hindi ibig sabihin nito na tama ang ginawa nila, kundi may mas malalim na paghubog na hindi mauunawaan kapag puro galit lang ang pinakinggan. Maaari mong dalhin ang pag-ibig nang hindi pinapayagan ang pang-aabuso. Maaari mong ipagdasal ang iyong pamilya nang hindi binubura ang katotohanang nasaktan ka. At habang ginagawa mo yon, unti-unti mong nakikita na ang Diyos ay hindi lamang nag-aalis ng mga tao sa iyong buhay. Minsan, inaalis niya ang maling papel na ibinigay mo sa sarili mo sa harap nila. Hindi ka tagapagligtas ng lahat at hindi mo kailangang buhatin ng bigat ng kanilang mga hindi nare-resolbang sugat. May mga gabi na ang mga ilaw sa bahay ay tila mas malamig kaysa dapat. At sa ganoong liwanag, mas nakikita mo ang iyong pag-iisa. Naririnig mo ang mga yabag, ang pagbukas ng pinto, ang maikling sagutan, at ang bawat maliit na tunog ay parang nagpapaalala na may distansyang tumubo sa gitna ninyo. Ngunit sa pagitan ng mga tunog na iyon, naroon ang pagkilos ng Diyos na hindi kinakailangang ipaliwanag sa ibang tao. Maaring hindi pa nila nakikita kung bakit ka nagiging mas maingat, mas tahimik at mas matatag sa paraan ng iyong pagharap. Maaring iniisip nilang nagbago ka para lumayo, samantalang ang totoo ay nagbago ka para hindi ka nawasak. Kapag ang isang tao ay itinuwid ng Diyos, madalas unang nagrereklamo ang mga nakasanay sa lumang bersyon niya. Ganyan din ang nangyari sa maraming piniling lingkod sa kasaysayan. At ganyan din ang nangyayari sa maraming tahimik na buhay hanggang ngayon. Kaya kung pakiramdam mo ay hindi ka nakasiya sa dating balangkas ng pamilya, baka hindi ka nawawala. Baka inililipat ka lamang sa mas malinaw na landas. Sa gitna ng paglipat na iyon, huwag mong isuko ang kapanatagan mo sa presyur ng pag-apruba. May mga pagkakataong ang isang pagtingin lang sa hapag ay sapat na para malaman mong may nagbago na nang hindi sinasabi ng direkta. Ang kamay na dati mong inaasahan ay hindi na umabot sa iyo. At ang pakiramdam na iyon ay may sariling bigat sa dibdib. Minsan, ang pinakamalaking sugat ay hindi ang hayagang pagtatalo, kundi ang patuloy na pag-iba ng trato na parang unti-unting pagbura sa iyo. Kapag ganito ang nangyari, hindi agad gumagaan ang loob sa mga paliwanag dahil alam mong ang ilang hiwa ay mas malalim kaysa sa mga salitang ginagamit para takpan ito. Ngunit dito mo natutunang suriin ang mga sinyales nang hindi agad nagpapadala sa takot.
Ang Diyos ay maaaring nagsasalita sa pamamagitan ng mga nakakaguhong katahimikan, sa mga araw na tila may layo kahit hindi ka umalis. Kung may mga pinto sa pamilya na biglang naging sarado, hindi mo agad kailangang ipilit ang sarili mo roon. May mga pinto na kailangang hayaang manatiling sarado habang pinapalaki ka ng Diyos sa ibang silid. At sa ibang silid na iyon, mas malinaw mong maririnig kung sino ka hindi dahil sa tawag nila, kundi dahil sa tawag niya. Kung may ilan sa mga sinabi ko ang tumama sa loob mo, kung may bahagi ng puso mo ang yumuko ng hindi mo sinasadya, isulat mo sa mga komento ang salitang 888. Ang simpleng pagtitipon ng mga salitang iyon ay hindi mahika, kundi tahimik na pagkilala na may nakita kang totoo. Isulat mo 888 pagkatapos ay bumalik ka sa akin. Ang maliit na pagsang-ayon na iyon ay parang paglingon ng puso sa direksyong matagal na nitong alam. Hindi nito binubura ang sakit mo, ngunit inilalagay nito ang sakit sa ilalim ng liwanag ng pag-unawa. At kapag bumalik ka, mas malinaw mong mararamdaman na ang sugat mo ay hindi ang huling salita. Maaari pang gumalaw ang Diyos sa loob ng lugar na akala mo ay puro pagkawala na lamang. Kaya huwag mong hayaang masabi ng bigat ng pamilya mo na doon nagtatapos ang lahat. May mga bagay na nagsisimula lamang maging malinaw kapag may naglakas loob na pangalanan sila. May mga araw na ang paglalakad mo sa loob ng bahay ay parang paglalakad sa lugar na may mga aninong nakamasid. Ang bawat liham, bawat chat, bawat paalala ng isang hindi maayos na usapan ay nagiging parang bato sa bulsa ng isip mo. Ngunit habang nananatili ka at pinakikinggan mo ang lahat ng iyon nang hindi ka agad nagpapakain sa galit, may himalang tahimik na nagsisimulang mangyari. Unti-unting humihina ang kapangyarihan ng pagkalito kapag hindi mo na ito kinahihigaan. Unti-unting nagkakaroon ng espasyo ang paghinga mo kapag hindi mo na sinasakyan ang bawat bugso ng sama ng loob. Ang Diyos ay hindi nagmamadaling ipakita ang buong larawan dahil alam niyang ang ilan sa mga piraso ay mas mabuting makita mo sa tamang oras. At ang tamang oras ay kadalasang dumarating kapag handa ka ng tanggapin na hindi mo kailangang ayusin lahat sa sarili mong lakas. Marahil dito ka tinuturuang ihiwalay ang tunay na pananagutan sa walang katapusang sisisihan. Marahil dito ka inilalayo sa mga lumang pag-asa na ang isang pag-amin lamang ng iba ang magpapagaan sa iyo. Sa halip, unti-unti kang itinuturo sa isang mas tahimik na lakas na hindi nakasalalay sa kanilang pagharap sa iyo. May isa pang antas ng sakit kapag ang taong dapat sana ay kilala ka ay siya mismong hindi marunong makakita sa puso mo. Hindi ka nawawala, ngunit pinaparamdam nilang parang may kulang sa iyo at ang ganitong pakiramdam ay nakakapagod sa kaluluwa. Sa mesa ng pagkain, sa sandaling tahimik matapos ang maikling usapan, nararamdaman mong kailangan mong maging maingat sa bawat ekspresyon. Ang katawan mo ay natututong makiramdam bago pa magsalita ang isip mo at iyon ay tanda ng matinding pagod. Sa kabila nito, hindi ka tinawag ng Diyos upang manatili sa pagpapaliwanag sa mga taong nakapili ng hindi ka unawain. Tinatawag ka niya sa pagiging tapat sa kanyang pinapakita kahit dahan-dahan. Kung ang pamilya mo ay naging lugar ng pagkalito, hindi ibig sabihin na ang Diyos din ay malabo. Siya ang maaaring gumagabay sa iyo sa gitna ng lahat ng hindi maipaliwanag. At ang gabay na iyon ay minsan nagsisimula sa isang simpleng panloob na pasya na hindi ka na babalik sa dati mong paraan ng pagkapit. Hahayaan mong ang panawagan ng Diyos ang maging mas malakas kaysa sa ingay ng mga lumang sugat. May mga sandali na nakatitig ka sa isang pintuan at iniisip mo kung may saysay pa bang kumatok muli. Ngunit may mga pintuan ding hindi nilikha upang manatiling bukas ng walang hanggan dahil ang ilang pagpasok ay dapat na magtapos upang magsimula ang tunay na paglipat.
Kapag ang pamilya ay hindi handang tanggapin ang ginagawa ng Diyos sa iyo, ang paglayo ay minsan nagiging anyo ng pagsunod. Hindi iyon pag-abandona, kundi pag-iingat sa anumang hiyas na ibinigay sa iyo. Maaaring nagsisimula ka ng makita na ang mga lumang tali na pumipigil sa iyo ay hindi lahat galing sa pagmamahal. Ang ilan ay galing sa takot na mawalan ng kontrol. Kaya ang pag-alam sa dahilan ng kanilang pagbalikwas ay hindi para patawarin agad ang anumang hindi patas, kundi para hindi mo na balik-balikan ang tanong ng may panibagong pagkakagulo. Ang Diyos ay naglalantad upang gumaling, hindi upang lalo kang ikadena sa nakaraan. Kaya huminga ka ng malalim at hayaang maiposisyon ka niya sa loob ng mas malinaw na kapayapaan. Kung hindi mo pa ito kayang ipaliwanag, sapat ng alam mong may saysay ang iyong nararanasan. Sa araw na magsimula kang tumalikod sa pangangailangang patunayan ng sarili mo sa bawat miyembro ng bahay, doon magsisimula ang kakaibang kalayaan. Makikita mo ang sarili mong mas tahimik magsalita, mas maingat pumili ng oras, at mas mabilis bumalik sa panalangin kaysa sa pagtatalo. Ang panalangin na iyon ay hindi palabas, ito ay simpleng paghingi ng liwanag sa gitna ng pagod. Sa kusina man o sa kama habang nakatingin ka sa kisame at inaamin ang kabigatan sa loob mo, may isang uri ng katapatan na hindi napapansin ng iba ngunit mahalaga sa langit. Hindi hinahanap ng Diyos ang perpektong paliwanag mo. Hinahanap niya ang puso mong hindi tumitigil sa Kanya kahit nalilito. At habang mas napapadikit ka sa Kanya, mas lumiliit ang kapangyarihan ng mga maling label na ibinigay sa iyo. Baka ikaw ang itinuturing nilang problema dahil ikaw ang unang tumangging manatiling bulag. Baka ikaw ang naging salamin na hindi nila gustong tingnan. Ngunit ang salamin ay hindi kasalanan, ang katotohanan ang nakikita rito. Kaya huwag mong ibaba ang iyong tingin dahil lang masakit ang makita ang totoo. Kung ang laman ng mga araw mo ay parang paulit-ulit na pag-ikot sa iisang mabigat na isipin, tandaan mong may panahon ng Diyos para sa paglilinis ng hangin sa loob mo. Hindi mo kailangang pilitin agad ang lahat na maging maayos para lamang matawag na matatag. Minsan ang tunay na lakas ay ang hindi pagbalik sa nakasisirang gawi, kahit malakas ang tukso ng dating ginhawa. Kapag ang pamilya ay naging kulungan ng lumang inaasahan, ang unang hiwa sa pagkalaya ay madalas hindi nakikita sa labas. Nakikita ito sa paraan ng iyong paghinga, sa pagliit ng takot mong magsabi ng totoo sa Diyos, at sa pag-urong mo mula sa pagnanais na makuha pa ang hindi na ibinibigay. Hindi iyon pagiging malamig, iyon ay pagkilala sa hangganan. May mga hangganang hindi mo itinayo dahil sa galit, kundi dahil sa pag-ibig sa sariling kaluluwa. Sa loob ng hangganang iyon, unti-unting nakapapasok ang mas mahinahong pagtingin sa iyong pinagdaraanan. At kapag ganoon na ang nangyayari, nagsisimula mong maramdaman na ang dahilan ng kanilang pagtalikod ay maaaring bahagi ng pagtiwalag ng Diyos sa anumang hindi na makakasama sa iyong pagtahak. Minsan, sa gitna ng ordinaryong umaga, habang hinahawakan mo ang iyong baso ng kape o ang hawakan ng pinto, bigla mong mararamdaman ang bigat ng lahat ng hindi na ibalik na dating lambing. Ang eksaktong bigat na iyon ay hindi dapat ikahiya dahil ito ang palatandaan na may mahalagang nawala sa iyong pakiramdam ng tahanan. Ngunit sa parehong sandali, may isang mas tahimik na paggalaw sa loob mo na nagsasabing hindi ka nakatali sa lumang porma ng sakit. Kapag pinili mong huwag nang ulitin ang bawat argumento sa iyong isip, nagkakaroon ng espasyo ang kapayapaan na dumating ng dahan-dahan. Ang Diyos ay maaaring hindi agad binabago ang ibang tao, ngunit binabago niya ang paraan ng pagtindig mo sa gitna ng kanila. At iyon ang pagbabago na hindi madaling sirain. Kaya kung nararamdaman mong ang katahimikan mo ngayon ay mas malalim kaysa dati, huwag mong tawaging pagkawala. Marahil iyon ang unang anyo ng pagbawi. Marahil
Iyon ang espasyong ibinubukas niya para sa mas malinaw na landas. May mga bagay na hindi magagawa ng paliwanag at isa na roon ang bigat na naiiwan kapag ang pinagmulan ng sugat ay mga kamay na dapat sana'y nag-alaga. Kaya hindi mo kailangang magkunwaring hindi ka naapektuhan. Hindi mo kailangang gawing maliit ang sugat para lang magmukhang maayos ang pamilya sa paningin ng iba. Ang totoo ay may mga tahanang kailangang dumanas ng matinding katotohanan bago magbunga ng tunay na kapayapaan. At kung ikaw ang pinadaan doon, hindi ibig sabihin na ikaw ang piniling saktan. Maaring ikaw ang piniling patibayin. May lalim ang pahayag na iyon dahil ang Diyos ay hindi natatalo ng mga relasyong nagkapira-piraso. Siya ang kayang magbigay kahulugan kahit sa mga lugar na akala mo ay puro pagkaputol na lamang. Sa bawat araw na hindi ka na bumabalik sa dating gulo, may isang uri ng tagumpay na tahimik na nangyayari. At ang tagumpay na iyon ay hindi sa panalo sa argumento, kundi sa pananatiling nakatayo ang iyong loob. Kaya ipagpatuloy mo ang pagiging matatag kahit walang pumapalakpak. Kung minsan, ang paggaling ay nagsisimula sa simpleng pagtanggi na muli kang gawing maliit ng isang lumang trato. Kapag may bagong salitang lumipad sa mesa na may lason ng dating pattern, mas malinaw mong nararamdaman na hindi ka na kailangang sumagot gaya ng dati. Sa halip, nananatili kang nakaugat sa katotohanang mas malaki ang Diyos kaysa sa kasalukuyang tensyon. Hindi mo kailangang gawing dramatiko ang iyong pag-alis sa loob ng dating kondisyon. Sapat ng tahimik kang hindi na sumusuko sa ipinataw nilang larawan mo. At sa paglipat na iyon, may mga paalala na magiging mahalaga pa rin ang mga simple at tapat na gawain. Ang umupo ng ilang sandali sa katahimikan bago sumagot, ang huminga ng malalim bago pumasok sa masikip na usapan, at ang magdasal ng walang palabas ngunit may buong puso. Ang mga gawaing iyon ay hindi maliit. Sila ang bumubuo ng bagong lakas. Sa ganitong paraan, ang dahilan ng kanilang pagbalikwas ay unti-unting nagiging maliwanag dahil ang bawat pagtutol ay nagiging pahiwatig na may inaayos na mas malalim sa iyo. At ang mas malalim na iyon ay hindi sila, kundi ang pag-asa mong kailangang nakasalalay sa kanilang pagtanggap. Kapag ang isang tao ay matagal nang nasanay sa maling pakiramdam ng pagkakasala, ang una niyang kailangan ay hindi pagwawasto kundi liwanag. Marahil matagal mo nang dinadala ang tanong kung bakit parang ikaw ang naging target sa gitna ng sariling pamilya. Ang sagot ay maaaring hindi iisa, ngunit may isang katotohanang malinaw. Ang paglipat ng Diyos sa isang buhay ay madalas ginagawang hindi komportable ang mga taong nakikinabang sa dati mong tahimik na pagsang-ayon. Kung dati ay madali kang mapasunod, ngayon ay hindi na at doon lumilitaw ang totoong kulay ng relasyon. Hindi lahat ng kontra sa iyo ay nakikita agad sapagkat may mga tutol na nakabalot sa pag-aalala, sa pamumuna o sa maling pag-aangking para daw sa ikabubuti mo. Ngunit alam mo sa loob mo kung alin ang nagmumula sa pag-ibig at alin ang nagmumula sa takot sa iyong paglaya. Ang Diyos ang maaaring nagpapalinaw sa pagitan ng dalawa. At kapag malinaw na, hindi mo na kailangang patunayan ang iyong paninindigan sa maingay na paraan. Minsan, sapat nang manatili ka sa linya ng katotohanan at hayaan mong siya ang gumalaw sa natitirang hindi mo kayang ayusin. Ngayon, habang mas malalim mong tinitingnan ang nangyari, maaari mong maramdaman na ang mga dating sugat ay parang may bagong kahulugan na binubuksan. Hindi nito binubura ang luha mo, ngunit binibigyan nito ng lalim ang dahilan kung bakit ka patuloy na tumatayo. Ang pamilya na dating inaasahan mong magiging kanlungan ay naging larangan ng mga hindi pagkakaunawaan at ang karanasang iyon ay nagiiwan ng marka na hindi basta nawawala sa isang dasal lamang. Ngunit ang Diyos ay mas malawak kaysa sa larangang iyon at sa kanyang kamay may paraan upang ang sugat ay hindi maging wakas.
Sa ilang pagkakataon, ang pinakamahigpit na pagtutol ang siyang nagbubukas ng pinakamatibay na patotoo sa loob mo. Hindi mo na kailangang habulin ang dating bersyon ng lahat para lamang maramdaman mong buo ka. Marahil ang buong ipinangako sa iyo ay hindi nakatali sa kanilang pagtanggap, kundi sa kanyang pagtawag. At sa puntong ito, mas mahalagang maramdaman mong may mas mataas na pag-aayos na ginagawa kaysa sa anumang larong pampamilya na matagal nang kumakain ng iyong kapayapaan. Kung may isang bagay na maaari mong dalhin mula sa lahat ng ito, iyon ay ang pangunawa na hindi ka itinulak palayo ng walang layunin. May mga bagay sa bahay na naging daan upang marinig mo ang Diyos sa paraang hindi mo maririnig kapag komportable ang lahat. Minsan ang pagkabasag ng inaasahan ay siyang pumipilit sa iyong itigil ang pagkapit sa hindi na totoo. Sa ganitong pagkalas, maaari mong matagpuan ang bagong uri ng katapatan sa sarili mo at sa Kanya. Ang katapatan na iyon ay hindi mapapansin ng lahat, pero matagal itong nananatili sa katawan at sa puso. Ito ang dahilan kung bakit ka hindi tuluyang bumigay kahit ilang ulit kang pinagtulakan ng kalituhan. Ito rin ang dahilan kung bakit may mga sandali na bigla kang nahihinto at naiisip mong, may ginagawa ang Diyos sa akin kahit hindi ko pa ito lubos maipaliwanag. At ang simpleng pagkilalang iyon ay mas mahalaga kaysa sa maraming pagtatanggol. Huwag mong maliitin ang mga tahimik na pagbabago sa loob mo dahil doon madalas nagsisimula ang tunay na pagbawi. Marahil ngayon ay mas malinaw mo nang nakikita na ang mga taong lumaban sa iyo ay hindi ang huling sukatan ng iyong pagkatao. Ang sukatan mo ay ang Diyos na nakakaalam ng iyong mga luha, ng iyong mga pagkuyom ng kamay sa gabi at ng mga salitang hindi mo na lamang binibigkas para hindi na dumami ang sugat. Sa harap niya, hindi kailangang mag-ayos ng mukha para magmukhang maayos ang lahat. Sa harap niya, maaari kang maging totoo sa bigat, sa takot, sa pagkalito at sa maliit na pag-asang hindi pa namamatay. Doon kanya hinuhubog upang hindi ka na bumalik sa lumang pagkakabit sa pagtanggap ng tao. Doon ka rin niya tinuturuan na ang pamilya, kahit mahalaga, ay hindi maaring maging Diyos sa iyo. Kapag nilipat mo ang sentro mula sa kanilang opinyon tungo sa kanyang tinig, may bagong kalinawan na pumapasok. At sa kalinawang iyon, unti-unti mong nauunawaan kung bakit ang kanilang pagtutol ay naging bahagi ng pagtawag sa iyo na tumindig ng mas tahimik ngunit mas buo. Kung saan ka dati nagmamadaling magpaliwanag, doon ka ngayon natututong manahimik ng may dangal. Kung saan ka dati nais patahimikin ng hiya, doon ka ngayon natututo ng mabagal at matatag na paghinga. Kung saan ka dati nanginginig sa takot na hindi ka na minamahal, doon ka ngayon tinutulungan ng Diyos na makita ang pag-ibig na hindi nakasalalay sa pag-apruba ng tao. Ang lahat ng ito ay hindi biglaan. Dahan-dahan itong bumubuo ng panibagong anyo ng lakas. At sa bawat hakbang na ginagawa mo palayo sa lumang sugat, may kapayapaan na sumusunod na parang liwanag sa likod ng ulap. Hindi nito agad binabago ang pamilya mo, pero binabago nito ang paraan ng iyong pamumuhay sa gitna nila. At iyon ang mahalaga, sapagkat hindi ka Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina.
Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento.